Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak. Ang mataas na uri ng moralidad ng EDSA ay halos wala na. Kabi-kabila ang katiwalian sa pamahalaan at halos araw-araw tayong ginigising ng nakagigimbal na balita ng krimen, karahasan, at mga kaguluhan sa politika. Ngunit sa kabila ng mga hinagupit na kinaharap ng ating bansa, hindi dapat tayo mapanghinaan ng loob. Bagkus, buksan ang mga mata at harapin ang realidad ng hindi pumapanig sa kasamaan para sa bagong kinabukasan ng ating bansang sinilangan. Good evening. I am LV Humarang. I am 70 years old now, and I think I was 43 or to 45 years old when I joined the EDSA Revolution 2. I was holding office in Ortigas, that's why I can easily access the protest rally. EDSA 2. Actually, it was under the presidency of Joseph Estrada. And I think parang gusto siyang i-impeach ng Congress. Parang ayaw niya, so nag-protest and rally yung mga pro government officers of the army, tsaka may mga ibang personalities. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak. Na including priests, mga religious organizations, na gusto talaga siyang ma-oust. That was the same time that I think it was on his third term nung gusto siyang ma-impeach ng tao. Ayaw niya, kaya nagprotesta ang mga tao. So I think that was the reason behind the EDSA 2 revolution. Ano po ang nasa isip o naramdaman ninyo yung mga panahon na po na yun? Nung EDSA 2 revolution is a different one from from the EDSA 1 revolution Mas significant sa akin yung EDSA 1. Etong EDSA 2 kasi is parang it's a product of curiosity on my part and idealism also on my part then, kasi I have been attending rallies even before, during high school or what, kasi I was a member of the Kabataang Makabayan. I was a victim of the martial law, yung mga ganon. So na-imbed na sa aking personality yung pag may rally, nag-join ako. That's how idealistic I was then. Ano po yung nag-udyok sa inyo na sumama po dun sa protesta? Sa protest? Actually, lang yan kasi very quick lang ang mga ang mga announcement dyan sa mga rallies I was in the office when I heard that there is going to be a rally in EDSA. And that is the EDSA Revolution 2, no? So I immediately asked the permission of my immediate boss or president that I'm joining the rally. Sabi ko ganyan, ma'am. Siya medyo galit din siya kay Joseph, kaya sige, you can join. So even before lunch, andun na ako sa may EDSA when it was announced. Andun na ako sa EDSA shrine. Ano po yung mensahe nyo sa darating na eleksyon sa mga bobotong kabataan? Ngayon, I just hope na ang mga kabataan will be wise enough to choose the correct leaders of our country. Kasi sadly, I participated in all those rallies and
felt somehow disappointed pa rin sa nangyayari sa government natin. Kasi I believe the leaders that the people chose are not good enough to lead the country. Yun ang ano ko. Kasi so, kailangan wise and intelligent voting ang kailangan talaga ng mga kabataan. Otherwise, walang mangyayari sa gobyerno natin. Ano po ang mensahe ninyo sa sambayan ng Filipino at ano po ang mensahe niyo sa kabataan sa darating na eleksyon? I really hope that our voters will be intelligent and wise enough to choose the right leaders of our country talaga. Otherwise, what we have done sa EDSA 1 and EDSA 2 will be wasted. Walang mangyayari kung ang leaders are not good enough to love our country and our people. Sa tingin ko, yun ang baliwala yung lahat ng revolution. It is dead. Pag ganun ang leaders na ma-elect ulit. Pwede niyo po ba sabihin yung mga nararanasan yung mismong time? Parang from your point of view, ano po yung kung nasa initan po ba kayo noon, ganon? Yung actual experience ko sa EDSA 2. When it was announced that there is an EDSA 2 revolution, siyempre galing ako sa work, no? Lunchtime, andun na ako sa initan. Kasi wala namang shade sa Ortigas sa shrine, except under the bridge noon. Akala ko nga magkaka-Bell's palsy ako kasi from cold to heat na sa katawan mo ay masama. So, but then I was there and then I actually became the radar of the priests in TMP. Kung may protest na nangyayari doon, sabi ko, yes, marami ng tao, sabi kong ganyan. Pupunta rin po kami dyan, sabi ganyan. Sabi ko, go ahead. Pero kung hanggang saan lang kayo hihinto noon ang sasakyan nyo, hanggang doon na lang kayo kasi pag marami ng tao, hindi ka na makaka-penetrate. I was at the middle, malapit ako sa shrine kasi galing lang ako sa Orient Square building, just a few streets from EDSA shrine. So andun ako under heat, people are coming na from different groups, I think from pro Joseph and from those people who are hindi mo na malaman kung sino ang mga kakampi, sino ang basta andun lang kayo. You were there. May mga dumating na speakers. So you have to listen to the speakers kung bakit may ganun nangyayari ngayon sa EDSA. First day, nahirapan ako kasi wala akong dalang kotse noon. I have to walk when I went home. I have to walk from Ortigas to Guadalupe MRT station. Ang hirap. So talagang hirap ka pag ikaw ay sumali sa rally. Wala ka na kasing madaanan, wala nang dumadaang mga sasakyan. Only the MRT is functioning. So wala namang, hindi na humihinto sa may Ortigas because people are jam-packed. So I walked from Ortigas to Guadalupe. Doon lang ako nakasakay. Kung marami pa rin tao sa Guadalupe, Buendia and Ayala na ang susunod. So kung nagkataon, lalakarin ko rin yun para makauwi ako ng bahay. To reach the house around past 12 midnight. Oo. Pero yung rally na yun was not really violent, no? Unlike yung fear ko nung EDSA 1 because andyan na yung helicopter na bubomba sa amin I think I was under the shelter of the V.B. Sullivan building nung EDSA 1. Ayan na yung fear ko noon, natakot din ako kasi may mga anak na ako iniiwan ko dito yung mga anak ko, naandun ako sa EDSA 1. But then, yung fear ko ng EDSA 1 is not like ng ko sa EDSA 2. Medyo kalmado ako sa EDSA 2 kasi non-violent protest naman yun Talagang gusto lang nilang matanggal si Joseph Estrada noon. So walang mga ganung-ganung bombahan, walang mga tangke na nung araw. Unlike EDSA 1, ang fear mo sa life mo is masyadong embedded in my Kasi kung may nangyari sa akin, paano yung mga anak ko?
Diba? Sa EDSA, medyo chill, medyo cool na kasi protest lang naman yun eh. And wala naman si Joseph doon eh. Kasi ang nag-rally nun, yung mga ni Gloria eh. Yun, yung mga ganun. Wala siya noon. And then, I think it lasted 3 days before they fled the Malacanang Palace. Yung pamilya niya, inilis na sa Malacanang Palace. And then, Gloria took oath ng, assuming the presidency. Yun lang. Parang yun lang. Basta yung fear, hindi na masyadong unlike nung EDSA 1. Sa paningin mo po, nagtagumpay po ba ang EDSA 2? EDSA yung mga 2? nagprotesta po. Sa tingin ko, talo pa rin kami. Kasi hindi naman nabago ang gobyerno eh. Pumalit si Gloria to assume the office ng 3 terms pa ni Joseph. Pero, and then, nung ma-elect siya as the real president, eto na naman na yung mga corruption and anomalies, yung mga Hello Garci thing na may mga corruption na naman. So, walang nangyari sa protest namin. Kaya sabi ko nga, EDSA 1, medyo may dating. Pero yung EDSA 2 is very, very insignificant sa akin kasi hindi na bago yung gobyerno eh. Nagkaroon din ng corruption, So, I was really disappointed. And then, it made me very negative pagdating sa elections na I did not voted for the next presidents na I stopped voting. Yun ang naging epekto sa akin until nung dumating uli si Leni Robredo. Pero yung mga sumusunod na presidential, I did not vote. Kasi wala akong nakitang resultang maganda. That's it. Sa tingin mo po, ano po ang matututunan ng mga kabataan sa pag-aaral sa nangyari sa EDSA 2? EDSA 2, matutunan ng kabataan. Yun nga I think kayo, because you have heard my experience sa EDSA 1, I hope matuto kayo to vote wisely, no? And all of your friends, sana ma-persuade nyo na gano'n. Intelligent voting, wise voting. Kasi noon walang pera-pera sa amin eh. Ngayon kasi pinalalakad na ang pera eh. So baka matempt ang mga kabataan, sana, okay, kunin nyo yung pera, pero huwag kayong buboto doon sa nagbigay sa inyo ng pera. Ganun lang yun. Noon, the sandwiches that are being distributed to the people, may nakapalaman na 500 pesos. That's true. Maano ka noon talaga, madidisgust ka pag nakaano ka ng ganon. You will feel so little. Dahil yun ang paningin nila sa mga voters, sa mga tao. Kaya I hope sana ang kabataan ngayon should initiate change on themselves. Silang magsimula sa sarili nila para mabago man lang ng konti ang ating gobyerno. Kasi until now, disappointed pa rin ako sa gobyerno natin. That's it. That's really the impact it made. For the last question po, masaya ka po ba na naging parte ka ng EDSA 2? Ay, yeah. Masaya ako kasi the hope is always there eh. The hope is always there. Tama sa team natin ngayon, Pilgrims of Hope. Pero there was no pilgrims. But the hope is still there in my mind. Sa pananaw ko, magbabago pa rin ang gobyerno natin. Lalo na babae ang sumunod na and the father, the late Diosdado Macapagal, is very honorable statesman nung araw. Inabot ko rin yun eh. That he was the president when I was in my elementary years. But inabot ko yung kagandahang loob ni Diosdado Macapagal. So I thought, nung si Gloria, because tatay niya yon, baka maging maayos naman si Gloria, pero hindi eh. Naging corrupt din eh. So,
the disappointment is still there until now. So, para sa mga inyong kabataan, initiate the change within yourself. Tapos, i-spread nyo yung change na yun, para mabago naman yung ano. You just really have to love our country para mabago talaga yun eh. Kasi parang walang pagmamahal sa bayan talaga yung mga Hindi ko lang masabi ngayon ng kabataan kung may pagmamahal pa sa bayan or chill lang pag nag-join sila ng rally. I don't know even if you have experienced rallies na that big, no? Pero sana wag na mangyari yung mga ganong rallies, wag na mangyari yung mga ganong revolutions. Kasi we are typically what do you call this? Ever since na tayo yung ano ang term doon? Ever since parang aping-api na tayo inano tayo ng mga nakakala natin tutulungan tayo, pero nilulubog din naman tayo ng mga allies natin Yun ang tingin ko Kaya sana may pa tayo, may pag-asa pa ang Pilipinas. Gumising na talaga ang mga tao. Kayo magsimula ang kabataan sa generation ninyo. Mga voters na ba kayo? Oh yeah, start it today. Ngayon na, gumising na kayo. Magandang araw! Dito tayo ngayon sa Robinson's Galleria dahil isa ito sa makasaysayang lugar nung naganap ang EDSA 2. To hit the Philippines since the downfall of Marcos. Isa ito sa nagsilbing pangunahing lugar noong nagtipon-tipon ang mga tao laban sa administrasyon ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Rallied supporters through Radio Veritas, the lone station that relayed blow-by-blow news of what was happening then since all the other... Ito ay naganap noong Enero 16 hanggang 21 taon. Ruling or disputing, Ano ang mga kaalaman po na pwede mo ibahagi patungkol sa EDSA 2? EDSA 2, no? Kung tutuusin, ang EDSA 2 ay parang rip-off ng EDSA 1. Kasi nakita siyempre, nung mga kalaban ng dating Pangulong Estrada na effective yung EDSA 1, na talagang naramdaman na gustong paalisin ng sambayan ng Pilipino ang nakatatandang Marcos sa EDSA 1. So, it's a rip-off. So, sinubukan. Kasi nga, makabagong teknolohiya, ginamit yung text messages para mapalaganap na magkakaroon ng pagtitipon sa EDSA. And dahil nga, nakilala, at nung panahon na yun, pinapakilala ang EDSA 1 as pinaka mapayapang revolusyon sa buong mundo, lahat gustong makisalo. So parang ang dating, ginaya lang para mapaalis yung isang nakaupo. There's complications doon sa talagang kaso. And naramdaman kasi during that time ng mga matitinong senador na may tinatago talaga ang administrasyong Erap. May lihim na hindi gustong maibunyan. Halatang halata yun. So ang final resort talaga is to gather people para maparamdam na mapaalis sila. Now, rip-off siya, yes, pero there's a reasonable thing na nag-brought up kung bakit pinatawag ang EDSA 2. Dahil nga sa corruption allegations kay Erap. So, mostly yun doon umiikot yung corruption ni Erap, yung pagtawag nila ng EDSA 2.
mga betrayals ni Lim na dating supporter ni Estrada and ng mga iba pa niyang kapartido hanggang sa naupo at napatalsik si Erap, nakulong at napaupo ang bagong Pangulo that time na si Vice President that time na si Gloria Macapagal. Sa inyo po, ano pong dapat malaman ng mga kabataan patungkol sa EDSA 2? Malaman, syempre yung facts, no? Yung facts na may pagkukulang talaga ang administrasyong ERA. May pagkukulang in a sense na nagmalabis sila sa pagkamkam ng pera. That's a fact. Pero dapat ma-realize din nila na ito ay political move. Ito ay political move in a sense na sure ba tayo na ang namuno sa EDSA 2 ay walang intensyon na masama sa bansa? Yun yung kailangan tignan. Hindi porket nagrevolusyon at hindi porket may nanguna sa revolusyon, malinis na yung intensyon. Kasi, eto yun. Eto tayo. Kung malinis ang intensyon ng mga nagpatalsik kay ERAP, bakit hanggang ngayon lugmok ang Pilipinas? So, may mga ganong implications na kailangan maintindihan ng mga kabataan. Ang katotohanan ay ang katotohanan ay hindi monopolya ng isa lang. Katotohanan na nag-corrupt si ERAP, pero yung mga pumalit sa kanya, ano nga ba talaga? Ano ang mga dapat na malaman ng mga botante para maiwasan yung mangyari ulit sa EDSA 2? Maraming kailangang malaman ng mga botante. Sa totoo lang, napakaraming kailangang malaman ng mga botante sa pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Nakakalimutan natin yung pinaka-prinsipyo kung bakit tayo lumaban para sa kalayaan natin simula nung nasakop tayo ng mga Espanyol. Gusto nating lumaya. Gusto natin pamunuan yung sarili nating bansa. Pero bakit parang nagagapi at nasasakop ulit tayo ng mga kapwa nating Pilipino? Pero yun ang pinakamasakit sa lahat. Nasasakop pa rin tayo, sinasakop pa rin tayo, alipin pa rin tayo, pero ng kapwa nating Pilipino. Kailangan maalala ng mga tao kung bakit tayo nagnais lumaya sa Kastila, sa Amerikano, sa Hapon, kung bakit nilaban natin ang konstitusyon ng Pilipinas, kung bakit tayo lumaya at nakibaka laban sa martial law ng mga Marcos. Kailangan mabalikan natin na ang pinahahalagahan natin ay ang buhay at kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Hindi pansariling interes, kung hindi pangkalahatan. Hindi naman tayo nakibaka para lang yumaman ng isang tao eh. Hindi naman tayo nakibaka para etong partido lang na ito ang manalo. Nakibaka ang buong bansa kasi gusto natin umangat ang lahat. Ngayon nakakalimutan na yun ng mga botante. Ang binoboto ng mga botante ay kung sino ang nagbibigay sa kanila ng ayuda, nagbibigay sa kanila ng pera. Hindi ko iboboto yan. Madalas naririnig natin yun. Ayoko iboto yan kasi kapag nanghihingi kami dyan ng sponsorship, di kami binibigyan. Ganun ba talaga ang batayan ng mga Pilipino sa pagboto? Nawala na ba talaga yung essence of bayanihan sa atin at wala na yung makakabuti ba siya para sa bansa? Hindi na tayo naging makapilipinas, naging makasarili tayo. So yun ang sana maalala at matandaan ng mga botante. Mas maging makapilipinas, makabansa tayo kaysa makasarili. Para sa inyo po, ano po yung lesson na pupupulot nyo o na tutunan nyo po talaga? Sa EDSA 2, nung nabasa ko ang kwento ng EDSA 2, nung ako ay nagsaliksik tungkol sa EDSA 2, ang pinaka natutunan ko ay sa politika, walang pantay. Wala kang kakampi at wala ka ring permanenteng kalaban. Tatlong bagay. Sa politika walang pantay, walang patas. Mas maganda atang salita yun. Sa politika walang patas. May kanya-kanya yung mga pakay. May kanya-kanya silang gusto. At ilalaban nila yon. At pipilitin nilang makuha nila yon. Yun ang nangyari kung bakit pinatalsik si ERAP at pumalit si Arroyo. Pangalawa, sa politika wala kang permanenteng kaibigan. May mga tao dyan na dahil nga may sariling interes, handang kalimutan yung pagkaibigan nyo para makuha nyo yon. Pero meron dyan na tapat sa tungkuling sinumpaan.
Bihira na makakita ng ganun ngayon. Kasi kung hindi namatay na yung mga pinuno na ganun, hindi natin binoboto. Hinahayaan lang natin sila kung nasan sila ngayon. So sa politika natin, sa gobyerno ngayon, bihira makakita ng kaibigan mo na tatalikdan yung pagsamahan nyo dahil sa prinsipyo. Pero may mga ganun pa rin. So, walang permanent na kaibigan. Prinsipyo at interes, magkaiba, pero yun ang naglalaro. Ganun din sa walang permanenteng kalaban. Walang permanenteng kalaban dahil kung kailangan nilang manalo, kakapit sila sa'yo. May mga ilang politiko na dati nagkampihan, nung nagkaaway, lumapit dun sa kalaban. Pasimple, hindi inaamin. Kunyari ay nakipagkita lang. Pero ganun yung pakay. Bumubuo ng imahe kung saan burahin no kaibigan niya yung isa. Walang permanenteng kalaban dahil kung makikita nila doon pa rin sa interes at sa prinsipyo, kung makikita nila na yung interes nila makukuha nila sa'yo, kakampi sa'yo. Kapag nakita nila na yung prinsipyo mo ay katulad ng prinsipyo nila, oo sila. Ako, maniniwala pa rin ako at sana yun din siguro, idugtong sa pangalawang tanong, makita sana ng mga Pilipino yung taong may prinsipyo. Yung kayang panindigan yung maganda at malinis sa prinsipyo, hindi interes. Natutuwa ako kapag napapanood ko sa balita na may mga politiko na sumasang-ayon kahit kapilang partido yung gumagawa. Nakakatuwa dahil ibig sabihin hindi sila tumitingin sa interest nila kung hindi sa prinsipyo na pinaninindigan nila. May mga galing sa oposisyon na pumalakpak sa ngayon presidenteng Marcos nung tinanggal ang Pogo dahil prinsipyo yung pinaninindigan. And nakakatuwa yun dahil alam mo na ang ilan sa gobyerno natin ngayon ay lumalaban pa rin para talaga sa apakanan ng mga Pilipino. So, yung tatlong bagay na yun, ang aking natutunan na kailangan makita natin sa lahat ng nangyayari sa gobyerno. Sa kabuuan, ang EDSA 2 ay nagbigay ng mahalagang aral ukol sa demokratikong proseso, ang papel ng mamamayan sa pagpapasya, at ang mga epekto ng pagpapalit ng liderato sa isang bansang tulad ng Pilipinas.